ng bangkay sa mga misyon. Kasama natin ang Panginoon. By the way, reminder natin, no? Sa ngayon ay October, malapit na ma-expire ng October, so hanggang December ang due date ng ating first fruit. Ano po? At siguro hahatiin natin sa dalawang service ang December. Ang isa ay deadline, ang ikalawa ay bagong set up ng first fruit. Amen? Yung mga hindi nakasama sa first fruit, itong taon ito ay sana ay sumali. Ano? At ating sunod na vision at prayer ay yung pong harapan ay malagyan natin ng isang dalawang palapag sa ating harapan. Dalawang kwarto sa baba at sa taas ay straight na hall. Ano po? Unang pa rin tayo sa ating space kahit malaki na yung ating property. Ano ho? So salamat sa Diyos. Magandang problema yan. Magandang challenge na naman yan. Malapit na bumalik ang Panginoon. So hindi walang pakuluhan niya. Yan ay extra na paraan para makapag-invest sa langit. Amen? Hindi tama yung kaisipan na, ay malapit na naman dumating yung Panginoon na magayon tayo magkaluluan lang. Kaluluan lang. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, yan ay may kaluluhan at mayroong equivalent na favor, reward, and hope, niyaya mula sa Panginoon. Okay. Tayo po ay magpapatuloy sa ating meditation ng salita ng Diyos, Book of Psalms chapter 78. Sa natin, at diyan tayo sa verse 41, yung ating pong lesson ng hapon ng linggo. Sabi ng salita ng Diyos, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Kapalaluwa patuloy ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay dumako sa ating po pagtulong. Banal ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kami na nawa malusog ng mga salita na magbigay ito ng hindi lang kalakasan kundi kalusugan ng aming pong kaluluwa ng aming pananampalataya. Panginoon, tunay na kayo ay isang banal na Diyos. Hindi lang kayo Diyos ng pag-ibig at kahabagan, kundi kayo Diyos na matuwid. Sapagkat ang Diyos na sinasabing puro kabanal, puro pag-ibig, habag at biyaya at walang kabanal at katwiran, ay ito po ay walang kaayusan. Salamat po sapagkat ang aming Diyos ay kayo na balanse po ang inyong palikasan at ang inyong tinatawag ng moral attribute. O banal na Diyos, tulungan po patuloy niyo po ng regalo. In-spite po ng Espiritu Santo at ang bawat sa naman ay patuloy na kasilusohan at pakunawaan po. Bless you po ang mga nasa online, ang mga bata ay pagtulong kami na. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo mo po, salamat sa inyo. Naka-online naman, no? Okay. So, limiting the Holy One. So, hindi ibig sabihin ay tayo nagiging sovereign o nagiging dalawang sovereign, ang Diyos at ang nilikha, ang manilikha at ang nilikha. Hindi po, kundi dahil po sa pagiging holy, banal ng Diyos, ano po, yung kanyang mga nire-require sa kanyang mga tao na katulad na may kinalaman po doon sa mga kondisyones na may kinalaman niya sa kanyang kapanalan ay hindi mamimit, magkukumply, ay gustuhin man ng Diyos na mag-bless. Gustuhin man ng Diyos na ibuhos ang biyaya ay hindi magagawa ng Diyos sapagkat ito ay kukontra sa kanyang kapanalan. Naintindihan ba mga kapatid? Yan po ang ayon sa context na ating pong binabasa. At sa halip, ang sabi nga dyan, and tempted God, tinutoksopan nila ang Diyos, parang nilalait pa nila ang Diyos, pinoprovoke nila ang Diyos na sa halip na sila ay magpakababa at magtiwala, umasa, ay hindi. Kabaligtaran po ang ginagawa. So ang ating pong first and second main point nung linggo ng maghapon, ang una ay nalilibatahan natin ang paggawa ng Diyos sa ating buhay through disobedience.
Ikalawa is through doubt. So itong dalawang ito talaga, napakaliwanag po yan na kinamumuhian ng Diyos. Alam natin sa kasaysayan ni Saul, di ba? Kaya nasabi ni Samuel na obedience is better than sacrifice. Kasi siyempre nga naman, pag hindi ka sumunod, parang magaling ka pa sa Diyos. Pag hindi mo siya sinunod, sa kanyang mga kalooban, sa kanyang kautusan, sa kanyang salita, parang pinalalabas mong mahina ang isip ng nag-utos. Mas malakas ka, mas magaling ka, mas mahusay ka, nagmamagaling ka pa. Kaya sinabi ni Samuel na obedience is better than sacrifice. Ibig sabihin, yung kanyang pagsasakripisyo hindi ayon sa pag-obey, sa rules, sa kalooban ng Panginoon. Parang sariling katwiran, sariling prinsipyo. Anyway, ito naman ikay sa Panginoon din. Diba? Ang sabi ni Saul, yun naman ikay ihahandog sa Panginoon mo. Yun daw mga kanilang inimbot na mga matatabang hayop. Baka nga may nakuha pa yung mga ginto eh. So, mga kapatid, ang paglilingkod, ang pagsunod ay hindi by wants ng sarili ng tao. Yan po ay by God's will or order. Kaya kailangan lang natin sumunod. Katulad ng bawa, ano ang will, ano ang plano, ano ang kalooban ng Diyos sa pagpapastor? Hindi po pwede ang babae. Lalaki lang ang pastor. Ngayon, meron mga babae magagaling kaysa sa lalaki. Hindi ko mo magaling ang babae at gusto ng babae at kaya ng babae magpastor, ay po pwede niyang gawin yun. Hindi yun ang will of God eh. Right? So yan po ay by God's order or will. So hindi by wants on the first place ang paglilingkod. Kinakailangan ay umayong ka muna sa kautusan ng Diyos. So ang kailangan lang natin ay obey and never complain. Pag hindi para sa iyo, hindi para sa iyo. At kung hindi para sa iyo, whether you like it or not, you have to obey. At kung hindi, magagalit ang Panginoon. Gaya ng ating context, nagalit ang Panginoon dyan. Diba? So yung doubt, mga kapatid, dapat hindi tayo magdududa sa salita ng Diyos. Huwag tayong magdududa sa salita ng Diyos. Nandiyan yung Matthew 6:33, huwag tayong pagdududahan yan. Philippians 4:19, nandun yung mga kondisyones para magkaroon ka ng karapatang i-quote at i-memorize ang Philippians 4:19. Kasi hindi pwedeng mag-stand alone yung talatang yan. Meron niyang context. Dapat meron kang tamang attitude sa works and worker bago mo i-claim yung Philippians 4:19. Napakasarap pa namang i-quote niya. But my God shall supply all your needs. Hindi mo po pwedeng basta-basta ipayo yan sa mga kung sino-sinong mananampalataya. Kinakailangan alamin mo ang context ng buhay niya. Kung yan talaga ay may puso sa gawain at manggagawa, yan, pwede mo yung i-encourage sa mga talatang yan. Pero kung hindi, ay hindi po pwede. Ngayon, para mangyari yan sa ating sarili, huwag tayong magda-doubt sa salita ng Diyos. Kasi pag nagkaroon tayo ng doubt, yun na nga, ang sabi ko nung Sunday, ang unang-unang effect, yung disobedience, physical. Kasi doubt ka, may doubt ka. Di ba? Nagdududa ka, nagdo-double-minded ka niyan. So yung pag-obey mo ay talagang magiging conditional at magiging optional. At maaring hindi lang ma-delay, kundi huwag nang matuloy ang pagsunod. Kaya napakadelikado. Kaya hindi nawawala yung mga attitude ng pagiging kuripot at madamot ay yung doubt sa Word of God, sa will of God. Ay hindi maliwanag sa Kanya. Ang kanyang trust talaga ay nasa hawak niya. Kaya hindi niya maibitaw, hindi niya talaga maibigay ang hindi kanya na ito naman sa Diyos. Yung para sa Diyos. Amen? So, kita naman natin, nakakatuwa, meron tayong ilang kapatid na meron talaga. Sabi nga ng kanyang ina, wala daw pinag-aralan. Meron. Ang pinaka-point nga naman, hindi nga man nakatapos ng engineering. Engineer, siguro. Hindi nakatapos ng ganong 4 na 5 taong kurso. Pero daig yung mga profesional. Dahil naroon yung kanyang tiwala sa paggawa ng Diyos sa kanyang buhay. Na talagang ganong ka-faithful sa gawain ng Panginoon. Yung obedience at wala yung doubt. Ngayon, puntahan natin yung patatlo natin na main point. Diyan po sa
way kung paano nasasabing nalilimitahan natin ang kamay ng Diyos sa ating buhay is by a dirty living or walk of life. Yung maruming pamumuhay, maruming paraan ng pamumuhay. Tingnan natin sa 36 at 37 ng chapter 78 pa rin. Masabi ng 36, nevertheless, nandiyan baga ako, 36:37. Nevertheless, they did flatter him with their mouth. Pambihira, no? Itong mga Israelites na ito, kanila daw ikang tinutuya ng kanilang mga bibig ang Panginoon. And they lied unto him with their tongues. Itong mga sinungaling talaga ito. No, yung kasing mga ang bibig ay sinungaling, yan po ay marurumi ang buhay. Mga simpleng kasalanan ng pagsisinungaling, pero pag yan po ay buhay na, ay talagang wala na sa katotohanan yan. Kasi kita nyo doon sa Revelation 21 verse 8, isa sa mga ebidensya ng pagiging born sinner, kaya pupunta sa hell, binanggit yung salitang lying, yung mga sinungaling, di ba? Kasi talagang galit ang Panginoon dyan, dahil ang Diyos ay katotohanan. Kaya ano ang opposite ng katotohanan? Kasinungalingan. Ano? So, pag tayo ay, ang ginagawa natin ay sa ating buhay, sa ating pagsunod, sa ating paglilingkod, ay may bahid ng kasinungalingan. Alam naman natin yun, pag hinabing kasinungalingan, walang katotohanan. Halimbawa na lang, sa simple na lamang, dapat ang kita mo ay 10,000. Magkano dapat tithes? 1,000. Ibinigay mo ay 900. Oh. Anong ibig sabihin nun? Yung ba may truthfulness? Wala pa rin. Hindi ang Panginoon after sa amount. Ang Diyos ay after sa truth, sa faithfulness. You know? Yung kumikita ng 10,000 na ang tithes niya supposed to be ay 1,000 at yung kumikita ng 1,000 na ang kanyang tithes supposed to be ay 100 pesos, yung nagbigay ng 950, mas malaki yon kaysa doon sa 100 pesos na tithes. Sa paningin ng Diyos, yung nagbigay ng 100 pesos na eksaktong 10% ng 1,000 pesos ay mas, at ito yung tama at nakalulugod, katanggap-tanggap sa Diyos. Kaysa sa malaki nga, sala naman. 950 nga, sala naman. May kasinungaling ang taglay dun eh. Diba? Alam naman natin sa Acts chapter 5. Ano yung kasalanan ng mag-asawa? Hindi ba kasinungalingan? Kasinungalingan. Nagbenta ng lupa pagkatapos hindi nagbigay ng tama. Kasinungalingan yan. Tapos idadivert mo sa mga kung saan mong ibang giving. Hindi po pwede. Kung ano yung dapat sa Diyos, ang tithes ay tithes, ang offering ay offering, ang mission ay mission, ang first fruit ay first fruit. Hindi mo pwedeng takpan ng isang gawa ang isang maling gawa, ang isang pagkukulang dito sa kabila. Hindi po pwede. Dahil on the first place, hindi ang Diyos nangangailangan ng ating gawa. Ang kailangan ng Diyos, katapatan at katotohanan. Hindi kasinungalingan. Dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat eh. Kaya dito nadidevelop sa atin, sa salita ng Diyos, karakter. Ang dinidevelop sa atin dito, integrity. Sa sarili, in the sight of God. Hindi yung in the sight of men. Ano ho? So, yan po yung isang bagay na dinitil ni Asaph, na kasalanan, karumihan ng kanilang buhay. Ang sabi sa verse 37, for their heart was not right with Him. Pag ang puso talaga hindi matuwid sa Panginoon, kasi nungalingan ang lahat ng ginagawa niya at minsan ay merong kapaimbabawaan pakitang tao. So sinasabi ko ito as a whole, mga kapatid, huwag tayong matetempt magpakitang tao. Huwag tayong matutokso na, at least nakita nila ako, napansin ako ng pastor, ni sister, ni brother, napansin nila ako, nag-participate ako. Huwag kayong matetempt na maging ganyan ang practice ninyo. Dapat sa Diyos tayo magpa-impress. May nakakita man na kapatid o wala, nakita ka man ng pastor o hindi, ginawa mo sa Panginoon ng totoo, truthful, faithful, honest,
walang kasinungalingan, walang kapakaimbabawan sa Panginoon, ang kanyang kamay ay hindi iikli laban sa iyo. Kaya talaga dito mga kapatid, tutuhanan po tayo dito. Walang iskaman dito. Mula sa pastor hanggang sa mga members, walang iskaman. Amen? Oo, minsan nakaka-iskam eh. Akala mo okay, pala hindi. Na-iskam ako nun na. Di ba? Ang dami ngayon mga budol-budol. Neither were there steadfast in His covenant. Talagang hindi sila matatag pagdating sa kanilang tipan, sa kanilang mga panata, sa kanilang mga pangako, sa salita ng Diyos. Hindi sila steadfast. Nung wala pa, talaga namang matindi ang mga pangako at mga binibitawang magagandang salita. Ito ang kanyang gustong gawin sa Panginoon. Ito ang kanyang gustong ibigay sa gawain ng Panginoon. Ito ang kanyang gustong ma-accomplish sa Panginoon. Pero nadya na. Nung nadya na yung means, yung biyaya, binigay na ng Panginoon, nang hina na. Nawala na. Naging dahilan pa yung biyaya para mawala siya. Ano? So yan. Yan ang sabi, hindi sila steadfast sa kanyang mga covenant. So nakikita ang tunay, minsan pag may biyaya, minsan man merong pagwala, lalong wala, depende rin eh. Basta ang pinaka-point dyan sa bandang unahan, yung puso, hindi maayos sa Panginoon. It's either na meron o wala. Pag talagang hindi ayos ang puso, regardless ng meron o wala, hindi talaga maayos. So, ngayon, with regards dito sa maruming buhay, sa maruming lakad, ano yung mga halimbawa na hindi makakilos o nalilimitahan ang pagkilos ng Panginoon? Una, sa ating prayer life, hindi siya makakilos pag marumi ang buhay. Maliwanag, 66 verse 18. Amen? 66 verse 18. Yung tenga niya, bagamat ito ay siya ay omnipresent at all-knowing, wala siyang hindi alam at wala siyang hindi narinig, wala siyang hindi nakikita, pero kumbaga ay ito ay close sa Kanya ang iyong mga panalangin. Kung meron kang tinatawag na hidden or darling sin sa iyong buhay. Kaya akala natin, kung muna itatago natin ang mga kasalanan sa ating kapwa, akala natin, at napaniwala pa natin na okay tayo, akala natin okay na. No, ang Diyos na siyang hukom, na siyang all-knowing God, na siyang source ng lahat ng bagay, ang nakakakita at siya ang sovereign na kumukontrol sa lahat ng bagay. Kapatid, kita ka ng Panginoon, kung may taglay kang kasinungalingan, magsasuffer ka ng consequences ng sarili mong kasinungalingan. Ano? So sa prayer life natin, sinabi mismo, hindi niya tayo pakikinggan. Yun naman yung pagkakataon kay Satanas para sumingit. So akalain naman ng mababaw na Kristiyano, laging akala niya, salamat at kahit hindi tapat, ay pinagpapala pa rin. Alam mo, matagal ka nang hinihili ni Satanas, ang akala mo pagpapala pa rin yan. Hindi mamatuyod ang buhay mo pagkatapos sasabihin mo na, di bali sana kung ikaw naman ay nagpipilit at talaga namang straight, ay hindi. Pagka tayo ay wala naman nakikitang changes, development, yung straight na pagbabago, kapatid, yan ay kasinungalingan. Yes, you are saved. Kung unawa mong gospel, sumampalataya ka, pero in the sight of God, bilang isang Kristiyano, yung lakad mo, ang Diyos ay hindi tunay na siyang nakapagpapala sa iyo, kundi marahil yung kabila. So, marami pang talataan, ay sa James chapter 4, alam natin, verses 1 to 4, pag marumi ang motibo, marumi ang isip, marumi ang kanyang ang puso, yung pita, ang dahilan, yung prayer din, hindi rin. Sabi, humihingi kayo at kayo ay wala. Isaiah 59 verse 2, maliwanag din po diyan na talagang ang tenga niya ay hindi naman bingi pero hindi siya makikinig. Nang dahil sa mga iniquities. Pagdating doon sa provisions, Matthew chapter 6 verse 33, at talagang ang gusto niya ay i-provide ang lahat nating basic needs.
Pero ang kanyang salita, ano ang kanyang utos? But seek ye first the kingdom of God. Siyempre, pag hindi mo inuna ang kalooban at katwiran ng Panginoon, pagsuwa yan, disobedience yan, at yan ay implikasyon ng doubt, kaya hindi mo siya inuuna. So, marami ang buhay mo. So, hindi ang Diyos ang makapagbigay. Nakuha mo sa sarili mong lakas na kinikredit mo lang puno sa Diyos. Pero alam mo ang katotohanan, ang laki ng inyong katigasan. Amen? So, maging honest tayo, mga kapatid. Dahil pagdating sa judgment seat of Christ, hindi tayo pwedeng mga tuwiran doon. Hindi ka po pwedeng mga tuwiran doon. Hindi ka pwedeng mag-justify doon. Walang excuses doon. Hindi mo pwedeng sabihin, ganito po kasi Lord, ganito po kasi Lord. No. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Dito mo lang nagagawa yan. Pero sinasabihan tayo, pinagpapauna na sa atin mga kapatid, para hindi masunog yung ating gawa doon sa langit, sa judgment seat of Christ. Ngayon pa lamang, ituwid natin. Ayusin natin. Yan ang iniiwasan ko, yan ang ayaw na ayaw kong mangyari na sa biyaya ng Panginoon ay pagdating natin sa judgment seat of Christ at kayo'y aking ipagbibigay sulit. Hebrews 13:17, ipagbibigay sulit ko ang iglesia lokal na ito na pinagkatiwala sa akin ng Diyos, ay ayaw kong mababanggit niyo doon na na-scam ko kayo. In-scam kayo ng Pastor Camarillas sa lupa. Kaya dito po tayo po ay transparent. Sasabihin ko, ang dapat kong sabihin, yan po'y para sa inyong kapakanan. Masakit man yan o masarap. Doon sa Malakias, Kapitulo 3, sa talataan pong 7 hanggang 13, nadyan din po yung 3 letter P na hindi niya magagawa kung marumi ang ating pong lakad at buhay at prinsipyo. Ano ba yung patunay na marumi ang buhay? Ay mismo tinawag ng Panginoon sila na verse 7, chapter 3, Malakias. Ang sabi diyan, even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances. Malinis ba buhay niyan? And have not kept them. Return unto me, and I will return unto you. So, ibig sabihin, sila ay talaga nakatalikod. Backslider sila, karnal. Saith the Lord of hosts, but ye said, wherein shall we return? Apong bihira talaga. Gusto pa nilang magpakunwari sa Panginoon na hindi naman sila natalikod. Bakit kami babalik? Hindi ba kami naalis? Talagang mga mahihina ang pag-iisip. Kausap nila yung Diyos, mga ngatwiran pa. Akala nila, nakikipag-usap sila sa mga kapwa nila tao na limited ang kaunawaan. Ang sabi ng verse 8, will a man rob God? Malinis ba buhay niya magnanakaw? Sa Diyos. Yan. Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Excuse me, nabusog ko ng kape. In tithes and offerings. Pasin niyo mga kapatid, ha? So, mga mananampalataya na hindi nagtatithes at nag-offering, ang tawag yan ay magnanakaw. Hindi lang tithes, ha? Tithes and offering. Pag hindi mo ibinigay yan, ang tawag sa iyo ng Bible ng Diyos ay magnanakaw. So, malinis ba ang buhay ng isang mananampalatayang magnanakaw in the sight of God? Pagkatapos, mag-e-expect ka ng hands and helps at mag-e-expect ka ng hope sa Panginoon at ng happy life? Hindi man holy ang buhay mo. Huli. Yan ang sabi yan. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Condition po yan. Tingnan niyo, verse 9, ye curse with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Talaga, nagkaisa ang bansang Israel na sila ay talagang mayroon pang panunumpa. Na sila po ay mga magnanakaw. Ito ang sabi, ito ang positive approach ng Panginoon. Bring ye all the tithes into the storehouse. Of course, Old Testament, yan po ay sa tabernakulo. Yan po ay para sa mga workers, sa mga Levita, sa mga Levites, sa mga taong templo. That there may be meat in mine house. Dito po, kinuha ang prinsipo ng giving sa church sa time natin.
And prove me now. Kita nyo, meron siyang gustong gawin. Gusto niya mag-extend ng kanyang kamay, kapangyarihan. And prove me now, herewith, saith the Lord of hosts. So ito po yung condition, ha? If I will not open you the windows of heaven. And magdadoubt ka ba dito? Kasi pag nag-doubt ka, magdi-disobey ka dito. At pag nag-disobey ka, dahil ng doubt, dirty life. Ano mangyayari? Limited ang pagkilos ng Diyos. Laging akala mo ay ikaw ay nag-iipon sa supot na butas. And pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Kung inyong papansin mga kapatid, ang talagang kalooban ng Diyos sa atin ng Diyos ay hindi maghirap. Hindi kalooban ng Diyos yan. Ang kalooban ng Diyos mag-prosper tayo. Hindi ho yung prosperity gospel, ha. Of course, iba yung mga pagsubok. Iba yun. Pero pwede ka naman dumadaan sa pagsubok na ikaw ay prosperous pa rin eh. Di ba? O diretso natin, and I will rebuke the devourer for your sake. Sipin nyo, kung meron man di mga devourer, kung meron mga kalaban sa palibot, gustong wasakin ang business mo, gustong wasakin ang family mo, ang buhay mo, kung ikaw ay hindi magnanakaw sa Panginoon. Nang sabi niya, re-review ko yan, and she shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field. O kita nyo, talagang protection, provision, and prolongation of life. Saith the Lord of hosts. Di ba mga kapatid? O yan. Yan ang kanyang kalooban. Pero kung ikaw ay nagda-doubt, at syempre, ang kasunod nun ay disobedience, ano ang magiging outcome? Ikaw ay magnanakaw, dirty life, dirty walk of life. Kaya nalilimitahan ang paggawa ng Panginoon. Gusto niya Diyos mag-bless. Regardless na may pinag-aralan o wala. Regardless ng iyong galing at husay, ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Muli kong sasabihin, ang ating iglesyang ito ay isang buhay na ebidensya ng pagkilos ng Diyos. Himala at habag. Ang pastor dito ay mahinang klaseng tao, mahinang klase ang utak. Sa lahat ng bagay, mahinang klase ang pastor dito. At ang mga members naman natin ay walang milyonaryo dito. Maliit, at wala naman talagang may kakayanan. Pero meron tayong ganitong ebidensya ng pagkilos at paggawa ng Diyos. Wala tayong outside help. Kayo lang mismo ang ginamit ng Panginoon. Yan ay isang strong evidence na ang Diyos ay kumikilos at gumagawa. Pwede siyang kumilos sa personal mong buhay, sa family mo, sa ating lahat. Tayo manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na kayo mismo ay napipighati kapag yung gustong-gusto niyong gawin na pagpapala at favor sa inyong mga anak ay hindi niyo magawa. Yun ay dahilan sa pagiging disobedient at sa pagkakaroon ng doubt na nagresulta po ng maruming buhay. Hindi kayo konsentidor, Panginoon. Kayo nga ay namamalupa. Panginoon, dapat ang lahat ng mga members maaalwan ang buhay sa iglesia, Panginoon, para lalo silang maging channel of blessing. Lahat ng mga pangangailangan sa iglesia kayang matugunan kaagad. Mga projects, Panginoon, mga missions, mga missionaries, lahat ng pupwede niyang gawin na paglilingkod, kung ang mga members lahat ay pinagpapala dahil binubuksan niyo ang mga pintuan at bintana ng pagpapala sa kanilang mga buhay, at ang mga devourer, Panginoon, ay inyong sinasaway. Panginoon, tunay na sa mga huling panahon ito, malaki pa rin ang magagawa ng isang iglesia lokal na ganoon ang klase ng mga miyembro. Walang members na talagang nakakaawa na palagi na lamang kumbaga sa gulong ay nasa ilalim. O banal na Diyos, kayo ay Diyos ng himala at Diyos ng kahabagan. Kayo ang nagsabi sa Korinto, Kapitulo 9, sa talatang 8, na kaya niyong pasaganain ang lahat ng mga bagay upang iyong ganong klaseng mananampalataya na channel of blessing na ay lalo pang
maging channel of blessing. O banal ng Diyos, i-bless niyo po ang inyong salita sa puso niyo mga anak. Nawa nga po'y makita ng bawat isa at maranasan ng bawat isa ang patuloy na pagkilos na inyong kamay, na hindi kayo napipigati, na hindi kayo nalilimitahan sa inyong kagandahang loob na gusto nyong mag-extend palagi ng favor, ng mercy, ng grace. Para Panginoon, ang mga pagkukulang ay mawala sa amin. Ang mga kalungkutan na hindi makapag-participate dahilan sa kawalan, Panginoon. Kayo ang magpalawak ng inyong mensahe, ng inyong salita sa puso ng bawat isa. Ano man ang aking naging pagkukulang sa pag-share, pagpapaliwanag, Panginoon. Ibuhos po ang inyong biyaya, spiritual, pagkaunawa at paglago sa inyong mga anak. Salamat po sapagkat meron akong ilang mga kapatiran na nakikita ko sa aking conversation sa kanila pong pagpaparticipate, sa kanila pong pagiging active. Nakikita kong buhay ang salita niyo sa kanilang mga buhay. Yung aming mga pinag-aaralan ay nakikita sa kanilang mga buhay. Pero meron pa pong ilan din na talagang parang church-goers lamang talaga. Natatagal ng members pero parang church-goers lamang, Panginoon talaga. Nakikilala niyo po sila, kahabagan niyo po na inyo pong kilusin sa inyong alam na kaparaanan na titino at tutuwid ang buhay, Panginoon. O banal ng Diyos, malapit na kayong bumalik, maging ang aming kamatayan ay unpredictable, hindi alam kung kailan. Masumpungan niyo po kami at humarap kami nawa sa inyo na ang maririnig namin ay well done, thou good and faithful servant. Pagpalaan niyo po, Ama, ang bawat isa. At pansamantala, kami po ay magtatapos. Ihatid niyo po ang bawat isa ng inyong kamay ang maghawak, makarating sa sarili mga lugar na safe and sound. Hawakan niyo po ang mga sasakyan, mga drivers, ang bawat isa. Igawad niyo po ang mayamang basbas at bedisyon. Ito ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you all. Tapos na po tayo. Kailan ba ang last Sunday? Hindi pa ito, ano? Hindi pa ito.